Leandro Leviste, ninakaw raw yung kabuang parties. Naman anong mangyayari kapag binigyan mo ng atensyon ng isang up-and-coming young gun na anak ng isang senadorang Legarda to quote-unquote expose corruption matapos ang pagkamatay ni dating Yusek Cathy Cabral sa Cannon Road sa Benguet. Session resumed. Majority Leader. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058, the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. I move that we ratify the said Conference Committee report. Mr. Speaker, All those in favor of the Conference Committee report say aye. Aye! All those against say nay. Mr. Speaker, The ayes have it. The said Conference Committee report is ratified. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adjourn session until January 26, 2026 at 3 in the afternoon. Session is adjourned until January 26, 2026 at 3 p.m. pareho sa mga pagkakataon na magsalita ngayong araw ay hindi pinagbigyan dahil kung hindi yung po nakita, wala pang kalahating minuto, nagbukas ang deliberations on the bill, tapos in-adjourn ang session. Ang MOOE budget ay itinaas ng 7.8 billion pesos. Kaya in some ways po maaari nating sabihin na ang itinaas ng Kongreso para sa sarili ay napupunta balik sa mga nag-decide na itaas ang sariling budget. Kaya I think through the parties. So may 2 million nga na Christmas bonus? Ay- Kasi sabi ni Kong Erisi wala. Baka sa minority po wala. Kaya nga ang panawagan ko, transparency. Hindi. Yung sinasabi niyan 20 Majority. million a year. Majority. Hindi. Sa akin, siguro mga 20 million a year. Wala pa naman akong 1 year, pero kung yung natatanggap ko every month, siguro mga aabutin yun, 20 million a year. Pero ang ginagasta ko para sa district ko, district office, I'm paying district fees. Ang sweldo ng mga tao ko doon sa district, 600,000 a month. Lahat ng mga kailangan doon, supplies, kulang pa yun. Now, fresh off the high ng pagpiyesahan niya ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral, saying he'll release the Cabral files which would implicate the entire government, simula sa gabinete, sa mga congressman, sa mga senador, at sa mga pribadong individual daw. Nasa umaabot mahigit more than 1 trillion pesos daw, or at the very least around that, ang mga allocables na nilagay or pwedeng ilagay ng mga kung sino-sino sa budget ng Pangulo. Sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Para sa kaalaman ng inyong listeners, bawat party list sa Kongreso ay may 150 million pesos a year alokasyon sa DPWH budget. Pero bago ang lahat, no, bakit ba biglang umingay itong si Leviste? Now, aside from capitalizing on Yusek Cabral's death, may isa pa. Kasi, ako hindi ko rin to nalaman until very recently lang. Yung rason kung bakit siya naging bilyonaryo, the Solar Philippines, through his connection sa nanay niyang si Senator Loren Legarda at pagbibigay sa kanya ng prangkisa to operate. After some arguments and debates, finally yung franchise ng solar para sa bayan na-approve na rin po. So,
Did you convince your colleagues to vote for the approval ng franchise, ma'am, o hindi ko kayo nakialam pagdating doon? As you know, I abstained. That is my son's company, of which I'm not an owner. And in the words of the sponsor, it is a social justice legislation. I think it's, but I abstained out of delicadeza because it's owned by my son, a 25-year-old entrepreneur. To renewable energy revolution kuno, hindi nila alam, palyado pala. Of course, nabenta niya na yon yung Solar Philippines na yon sa Meralco. Pero it's an awful coincidence na nag-ingay siya the same week na tinerminate ng Department of Energy yung kontrata ng dati niyang kumpanya. Kasi nga, walang nagagawa after years at billions of pesos poured into the company. Kumbaga, bilyones na nga ang nilagay sa iyo tapos wala ka pang, or at the very least, halos katiting lang ang na-complete mo. Halos katiting lang ang na-complete mong mga proyekto. Yung thousands of megawatts, actually just, a few megawatts lang ang nanggawa. So, maganda sana yung gagawin niyang renewable energy for the future kuno. Pero hindi Naging vehicle lang niya yan para yumaman lalo. Tapos, ginamit niya pa yung political patronage ng nanay niya. Kumbaga, bigating senador yung nanay mo. Kaya, kumita ka. Shockwaves hit the Philippine renewable energy sector as the Department of Energy terminates 84 contracts for non-performance, including major projects by SP New Energy Corporation. The move comes just about 2 months after Batangas 1st District Representative Leandro Liviste sold billions in SP and EC shares to Meralco, fueling speculations he's cashing out ahead of contract terminations. The same day of the DOE announcement, Liviste also dropped so-called Cabral files on social media, claiming a crusade against corruption, but critics say the timing looks like a panic management. Are you really a self-made billionaire if you used your connections? Isa kang political crony. Yun ang ibig sabihin nun. That is crony capitalism. And okay lang siguro sana kung bilyonaryo ka. And at the very least, sabihin ko sa'yo, dapat wala talagang bilyonaryo. Pero that's besides the point. Sige, ethical billionaire ka. Pero hindi Hindi mo naman ginawa yon sa sarili mong kamay. Hindi mo naman ginawa yon from the ground up kasi tinulungan ka ng nanay mo magkaroon ng prangkisa. Tapos yung mga koneksyon nyo sa industriya, anong nangyari? Naging bilyonaryo ka bigla-bigla. We will exhaust all the possible legal remedies na para ma-stop yung operation ng solar para sa bayan. It was granted super franchise, that's what we call them, super franchise, yung generation, transmission, distribution, supply. Biro mo, in one, kumbaga, sama-sama sa isa. Kami, being the distribution utilities, doon lang kami. But sa Solar Bayan, sinakop nilang lahat. Yes, we've been praying for that. Sana mabito at para mapag-aralan natin gusto at this time sana ma-involve kami. Kasi for the longest time, hindi kami nasasama sa deliberation yan and hindi kami na-invite. We are not totally against of the Solar para sa Bayan Corporation. But what we are trying to say, na sana dumaan ito ng due process at saka napabigyan ang mga players to participate on this bill. Pero ang nangyari, this was railroaded Nung sinabi niyang i-release ko yung Cabral files, he backed down, saying DPWH Secretary Vince Dizon should be the one to release it as he demands more attention. Saying na, binibigyan ko ng courtesy itong si Secretary Vince kasi total naman siya yung pumayag na ibigay ni Yuse Cabral yung Cabral files under the directive of Sec Vince na he should be given the chance to bring it to the limelight. Kasi kung ako yung maglalabas ng files, sasabihin nila, disputed yan kasi hindi naman yan authenticate. Well, dapat kayo na lang ang nag-authenticate. Yun yung gusto sabihin ni Liviste. Bakit po ba kailangan ng permission to sa publiko po yung mga dokumento? Tulad po ng nabanggit ko, ang files na ito ay ibinigay sa akin pagkatapos tumawag si Secretary Vince
at tinawagan din siya ni Yusek Cabral noong September 4. At unang-una, normally pag may tao na magbigay sa iyo ng files, courtesy lang na bago isapubliko ito, ibigay sa kanya ang pagkakataon na siya ang sa publiko nito, lalong-lalo na po dahil maganda kung ang DPWH ang magpaliwanag at magbigay ng konteksto at kumpletong datos sa mga files na ito. At dumadaan din naman po tayo sa proseso, kaya ako po ay nagpapasalamat muli kay Congressman Arce at sa lahat ng mga co-authors nitong resolution dahil I think it's time na buksan ng Kongreso ang investigation into the files of the DPWH Planning Services Office. Noong sabi naman ni Secretary Vince Dizon, hindi niya pa raw nakikita itong file na itong sinasabi ni Leandro. So, paano ko ma-authenticate yan? Actually, may sinabi pa nga si Secretary Vince Dizon na at the very least confirms na merong file talaga si Leviste. Kasi nga, ang sabi ni Secretary Vince Dizon, hindi niya pinabigay kay Yusek Cabral, kundi sapilitan daw ang pagkuha ng nasabing files na nilagay niya sa hard drive as he throw his weight around kasi nga big time siya. Probably badgering yung mga opisyales sa DPWH to give him the files. Give him the files! For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So, paano ko ma-authenticate yun? Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Ang sabi sa akin ni Yusek Cabral ay nagpilit siyang sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral. Was he throwing his weight around? Parang ganyan? Parang pinipilit niya yung mga staff? Yes, that was the impression I got. Na ganito kasi yung timeline ayon mismo kay Leviste. September 1, umupo si Secretary Vince bilang DPWH Secretary para palitan si Bonoan na malamang sa malamang kasama sa mga kumukurakot ng kaban ng bayan. Tapos, nang hiningi niya kay Yusek Cabral ang files, binigay daw sa kanya ito with the permission of Secretary Vince noong September 4. Alam niya raw na totoo ito dahil pinakita raw sa kanya ni Secretary yung mga files na yon as hard copies nung si Secretary Bonoan pa yung nasa DPWH, yung hindi pa siya pinapatalsik ni Marcos. Binigay niya raw ang mga files na ito sa ICI at Ombudsman. Nag-picture taking pa nga raw sila eh. Pero ang sabi naman ng Ombudsman, hindi niya binigay yung full Cabral file sa kanila pati yung nirelease ni Leviste sa publiko. First of all, the Office of the Ombudsman has actually been approached by multiple sources claiming to possess copies of the supposed Cabral files. Second, the best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody. Third, the office emphasizes that soft copies of documents held by third parties, especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility. After Congressman Leandro Leviste publicly claimed to possess the complete list in the supposed Cabral files, investigators from the Office of the Ombudsman approached him as a matter of prudence and diligence while the former Undersecretary Kathy Cabral was still alive and was actually represented by counsel at that time. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive in fairness to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess even when asked to do so. This will differ from the congressman's public statements suggesting that the full Cabral files had already been shown to or reviewed by the Office of the Ombudsman.
Pero ayon naman sa side ng gobyerno, pilitan daw na kinuha ni Leviste yung mga files at hindi ito pinayagan ng staff ni Cabral. Ngunit wala na sila magawa dahil nga hindi lang siya kongresista kundi bilyonaryo pa siya na anak ng isang senadora. The accusations which Leviste vehemently denies, saying na he released the files na binigay ito sa kanya ng kusa at walang pag-iimbot. Kumbaga, free will, at si Sec Vince pa mismo ang nag-authorize kay Cabral na ibigay sa kanya yung mga files. Now, nung nirelease niya yung Cabral files na ngayon ay tinatawag na ring Leviste files. Kaso nga lang, parang may mga mali kasi merong mga tao doon na either hindi na parte ng Senado noong nagkaroon ng mga insertions ko, yung mga hindi parte ng Senado Kongreso, o kaya naman patay na before the supposed insertions na sinasabi niya. Tulad ni na Representative Toots at ako. Tapos si Pacquiao pa nga nasama pa dyan. Sabi niya, hindi na ako senador noong 19th Congress. Bakit mo ko sinasama dyan? Now isipin mo, either nagoyo siya at napilitan... Either nagoyo siya at napilitan / na pressure siyang ilabas yung files ni Cabral without checking it, or talagang may ghosts na nag-i-insert ng mga ghost projects din. I mean, I don't know which is more scary. And I don't know which is more scarier. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod, of course. Paalam.